Ay, ang hirap talaga ng buhay ngayon, guys. Napagawa agad ako ng talk pagdating ko sa bahay at hindi ko kayang lumipas ang araw na hindi ko na-share ang aking thoughts sa karanasan ko kanina habang nakasakay ako sa tricycle pa uwi. Na-overheard ko ang dalawang nag-uusap na matanda at isang dalaga. Alam ko ang iniisip nyo, nakikimarites ako. Pero wag ganun mga idol. Malakas talaga ang kanilang usapan at minsan, pag interesting talagang ating naririnig, ay biglang bumubukas ang ating mga tenga. But honestly, guys, malakas talaga ang usapan nila. Sabi ng matanda, anong year ka na? Sagot naman ng dalaga, graduating na po sana sa college, kaya lang huminto po muna ako. Magtatrabaho muna. Sumagot bigla ang matanda, abay, bakit naman? Sayang, ang ganda-ganda mo pa naman. Sayang ang iyong oras, sayang isang taon na lang pala, di mo pa tinapos. Bago ka nagtrabaho. Hindi na sumagot ang dalaga at ngumiti na lamang. At syempre, ako bilang nakikinig lang sa usapan, it really breaks my heart. At bigla ko na lang tinapik ang balikat ng dalaga, sabay sabi na okay lang yan. Hindi naman lahat ng umaasenso sa buhay nakapagtapos. Bonus na lang ang diploma, pero hindi yan garanti na aasenso ka kaagad. Depende pa rin yan kung paano ka magpursige para mapaunlad ang sarili mo. Huwag natin inormalize ang ganitong ugali, guys. Stop asking questions like that. Bakit huminto sa pag-aaral tapos sasabihin mo sayang? Huwag ganun mga idol, kasi kung ikaw nanghihinayang, how much more sa sarili mo mismo nila? Madali lang kasi sa atin magsabi minsan na dapat pinupush nilang pag-aaral without knowing the choices they went through bago magdesisyon na tumigil sa pag-aaral. Instead, bakit hindi natin subukan sabihin, okay lang yan, may next year pa naman. O kaya'y, okay lang yan, hindi naman lahat ng hindi nakapagtapos, hindi magiging successful. Kaysa sabihin yung sayang naman ang taon, mapag-iiwanan ka na. Because somehow, hindi natin alam kung mamomotivate mo sila or ma-offend mo sila. Masyado nang magulo ang mundo. Or worse, baka masyado nang mabigat ang pinagdadaanan ng tao. Huwag na tayong dumagdag pa, mga idol. Huwag natin gawin yan, guys. Hindi lang sa mga huminto sa pag-aaral, kaya sa mga taong nasa late 30s na hindi pa nag-aasawa. Huwag natin itanong bakit hindi pa nag-aasawa o kaya yung mga matagal na mag-asawa tapos di pa nagkakaanak. Believe me, gusto rin nila yan. At may kanya-kanyang mabigat na dahilan yan. At minsan, yung pagiging insensitive natin sa sitwasyon, hindi natin namamalayan na nakakasakit na pala tayo. Kaya to someone out there na may parehong sitwasyon dahil sa kahirapan ng buhay o kung sa anumang kadahilanan yan, physically, mentally, financially, emotionally, laban lang at magpatuloy sa buhay. Dahil hindi dito matatapos ang laban. Darating din yung araw na para talaga sa'yo. At darating yan in God's perfect time. So please be kind. And if you can, at least do not hurt them. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Please like and share. God bless everyone.